Hello sa inyo, Sir Red, at lalong-lalo na sa bumubuo ng Team Sindak. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Lai. Maikli lamang po ang karanasang aking ibabahagi at ito ay may kaugnayan sa kamakailan lamang ay akin pong napanaginipan. Dahil po mahilig talaga ako sa mga horror movies, horror podcast at maging sa mga horror stories ninyo dito, basta anything po na related sa horror, marahil ito ang pinakadahilan kung bakit para akong dinalaw sa panaginip ng mga kinatatakutan kong karakter. In real life po talaga ay matatakutin ako. Kaya sigurado may ilang tigapakinig po sa inyo ngayon ang nawiwirduhan sa gusto ko o interes sa buhay. Sa katunayan, nanginginig nga din po ako habang itinatype ang kwentong ito at pagpasensyahan nyo na lamang po ang aking Tagalog. But anyway, yung movie na nakapagbigay talaga sa akin ng nightmare ay yung Conjuring 2. Yung demonyo na si Valak. Hindi ko naman po napapanaginipan yung napapanood ko sa mga horror movies na huling pinanood ko, pero ito pong Conjuring 2 ay kakaiba. Ito ang nakapagpakilabot talaga sa akin dahil napanaginipan ko siya mismo. Sa sobrang curious ko nga po ay napasearch tuloy ako kay Google tungkol sa Lesser Key of Solomon, Seven Gates of Hell at kung ano-ano pang mga related sa demon na si Valak. Sunong gabi, sa aking panaginip, nakahiga ako sa kama. Ilang segundo ay may nakita akong nakatingin sa akin at ang mga mata niya ay kulay yellow-green. Mata lamang po ang nakikita ko pero alam ko na malaki yung nilalang na yun. Ang hirap po talagang i-explain yung itsura niya kasi para talaga siyang nasa pelikula at nakita ko na siya sa pelikula. Yun bang isa sa mga film na natutukan ko talaga at kinatakutan. Pero nang ma-realize ko kung sino siya, doon ako mas natakot kasi mas malaki siya at mas nakakatakot talaga kumpara sa napanood kong karakter sa pelikula. Dahan-dahang lumalapit yung muka nito at buti na lang ay nagising ako. Napaiyak na lamang ako sa sobrang hilakbot, Sir Red, kasi yung setting ng dream ko ay parehong-pareho sa real life na kung anong meron at arrangement sa kwarto ko. Yung pwesto ng gamit at maging yung damit na suot ko ay parehong-pareho talaga. Nagising din po yung ate ko at tinanong ako kung bakit ako umiiyak pero hindi na ako nakasagot sa sobrang hilakbot sa nakita ko sa panaginip. Pinagpapalagay ko talagang totoong nangyari ito. After po nun ay kinuha ko yung rosary na na-blessed na at nilagay ko sa ulunan ko. Doon ko po na-realize na feeling ko po it has something to do with demons kasi sa sobrang curiosity ko, naka-attract ako ng something bad. Yun nga lang, sa awa naman ng Diyos, bago pa may nangyaring masama ay nagising na po ako. Maraming salamat sa pagbabasa nito, Sir Red, at kahit papaano sa ikli ng kwento kong ito, sana ay may naintindihan at napulot na lesson ang ilan, lalo sa mga katulad ko na kung tawagin nga ay horror junkie. Once again, ako po si Lai. Hello sa inyo, Sir Red, at ito pong muli si Ailey. Actually, ito po ay ang aking ikalawang kwento at kung inyong matatandaan, ako po yung sender ng tungkol po doon sa pagtawag ng pumanaw na aking lola at yung pagsundo niya sa akin tuwing ako ay nananaginip. Sa pagkakataong ito naman ay kwento ng aking kuya. Ito rin ay tungkol sa lola ko
bago siya pumanaw. Isang Biyernes po iyon ng Oktubre. Umaga, nang umalis ang lola ko upang siya ay mamili sa bayan at hindi pa nga po agad nakauwi dahil naglinis pa siya sa bahay namin na matatagpuan sa kabayanan. Gabi iyon nang bago siya mamatay ay tinatawag daw sila nina kuya, ate at tito ko. "Kaloy, tulungan mo naman ako at madami akong dala," wika ni lola. Boses iyon ni lola at nakatitiyak po ang kuya ko. Nang kanya na pong tinignan at sinundan ng boses, doon po nagulat si kuya dahil wala naman daw pong tao sa labas at hindi niya nakita si lola. Ilang beses pa nga daw pong ganoon na pagsigaw ng boses ni lola ang nadinig niya sa parehong mga salita, ngunit sa kanyang paghahanap ay wala daw talaga. Kinabukasan, nalaman na lamang namin na wala na po si lola. Nabangga siya at dead on arrival sa ospital. Kwento ng ate ko na bago daw po mangyari ang aksidente, binalikan niya yung Sabado noong Oktubre din na yun. Sabi ni ate, inutusan daw siyang bumili ng sibuyas sa tindahan upang makapagluto si lola. Ngunit ayaw ng ate ko dahil tinatamad siya. Kaya ang nangyari ay si lola na po ang bumili. Kailangan daw po kasing tumawid ng kalsada bago pa makarating sa tindahan. At nang makabili na nga si lola ng sibuyas, hindi pa man siya nakakatawid ay bigla pong may dumating na motor na siyang nakabangga at bumawi sa buhay ng lola ko. Pinagpalagay muna po namin na pinalipas muna ang 1 linggo bago siya pumanaw. October 7 ang birthday po niya, tapos 1 linggo pagkatapos noon ay saka siya pumanaw. Dito ko po muling ipapasok yung ideya ko noon na dahil may unfinished business si lola at hindi po talaga katanggap-tanggap ang naging katapusan ng kanyang buhay, kaya po siya maaaring nagpaparamdam sa amin. Hindi upang kami ay takutin, kundi maaaring isang direktang mensahe na walang dapat sisihin, bagkus ay tanggapin na lang ang kanyang pagkawala at ang masaklap na pangyayari ng kanyang katapusan. Wala namang may gusto at maaaring ito talaga ang nais ng Panginoon para sa kanya. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.